Hi, this is Eunice Chandra. Katatapos lang ng aming free public webinar. Doon sa webinar na yon, malalaman mo yung simplest, fastest, and most profitable way of making money online. Yung naging speaker during this webinar is Coach Edward Reformina. Siya yung aming founder dito sa aming team. Ipapakita ko ngayon sa iyo isang video clips during this live webinar. So, ito na siya. Hard way, ganito. Mag-i-start ka mag-isa, no? Aaralin mo lang mag-isa yung business, aaralin mo paano magkaroon ng online business na mag-isa, learning from your own mistakes, and doing business without mentors. So, yun yung hard way. Actually, some gurus, no, some of the online coaches na nakikita ko, they want you to do the hard way. No, tuturuan ka nila na mag-create ng sarili mong product, no, mag-create ka daw ng sarili mong website, mag-create ka ng sarili mong system, no, mag-create ka ng sarili mong merchant account. Okay? Now, me personally, ayokong gawin mo yung hard way. Kasi ang daming nagfe-fail, ang daming nag-i-stop, ang daming nagko-quit because they are doing the hard way. Now, the question is, do you want the simpler, the easier, and the much profitable way? Na hindi kailangan ng technical know-how, walang malaking investment. No? Gusto mo ba yan? Sabi mo nga, yes, I want to learn in the comments. Yes, I want to learn in the comments. Sige nga, tama daw. Okay, so sige, proceed na tayo para mabilis. Okay, ito yung tatlong secrets na i-discuss natin. Secret number 1 is you can make money online much faster by not starting your own online business. Secret number 2, you only need to do and focus on one single thing when you're just starting out. Okay? One single thing lang ang kailangan mong gawin if you want to start earning immediately. And secret number 3 is yung secret to big income and long-term growth. Yan nga yung pinakamabilis na way para kumita ng millions. So secret number 1 tayo, proceed tayo. Ano yung the fastest way to make money online is to not start your own online business. Bakit not? No, pinakamabilis na paraan para kumita sa internet, huwag ka daw magsimula ng business. Paano yan, Edward? Parang medyo na-confuse ako. Ganito yan. Unang-una, pag-usapan natin, why you should not start your own business. Unang-una, sino sa inyo yung busy dito? Yung may current job na ginagawa? No? Yun yung isang number 1 na reason kung bakit hindi mo kailangan magsimula ng sarili mong business. Pangalawa, it's too risky. Kung first timer ka, kung wala ka pang experience sa ganitong business, it's too risky kung magsisimula ka ng mag-isa, no, ng on your own. Okay? And starting your own internet business most of the time requires lots of effort. Madaming effort at madaming perang kailangang i-invest. Okay? Now, ano yung easy way na sinasabi ko? Ito yung easy way. Leverage and find an existing business with a ready-made system na pwede mong gamitin. No? Isang existing business na may ready-made na system at mayroon ng ready na products na pwede mong maipromote. Okay? Ano yung mga example niyan ng mga existing business na pwede mong ipromote? Ito yung mga example. Ayan. Sino sa inyo yung mga familiar dyan? Sino sa inyo yung mga familiar dyan? Sa Lazada, Zalora, no, Udemy, Amazon, Clickbank, JVSU. Now, these companies, itong mga companies na to ay may mga existing business na siya. Okay? And at the same time, meron na rin silang system, meron na rin silang platform, meron na rin silang mga website. Now, itong mga companies na ito, they are looking for people. No? Naghahanap sila ng mga tao na tutulong sa kanila para mas madami yung ma-attract nila mga customer. No? Naghahanap sila ng mga tao na tutulong sa kanila para mas magkaroon ng mas maraming customer. No? Ikaw, pwede kang mag-apply sa kanila as affiliate partner. Nung gagawin mo, mag-apply ka sa kanila and
you help them sell their products. No, ipopromote mo yung mga product nila, and kapag nakabenta ka, pag nakapag-recommend ka ng bagong customer dito sa mga company na to, in return, babayaran ka nila ng tinatawag na affiliate commission. No, ang tawag dito is affiliate marketing. Sino sa inyo yung familiar na dyan sa ganyang concept? Affiliate marketing. Basically, mga existing company na natutulungan mo na lang sila na makakuha ng mas maraming customer, in return, babayaran ka nila. Okay? So, yan yung secret number 1. Again, hindi mo kailangang magsimula on your own from the scratch. No? Find an existing business. Notice, sinabi ko, find, hindi create. No? Kasi mas madaling humanap kesa gumawa ng sarili mo. Okay, so ano pwede mong gawin? Ang pwede mong gawin, i-research mo kung ano yung mga companies na merong affiliate programs. Okay? And mag-apply ka sa kanila. Most of the time, meron silang mga affiliate guidelines kung paano mag-a-apply, kung magkano yung kikitain, kung ano yung mga pwedeng i-promote, etc. Okay? So, pwede ka mag-sign up sa kanila, and pagka-sign up mo, it's always free. No? Kapag affiliate marketing, laging libre yan. And, pwede ka na magsimula mag-promote. Kahit bukas mismo, kahit pagkatapos nito, kung na-accept ka as an affiliate, pwede ka na kagad mag-promote, pwede ka na kagad kumita. Now, ito yung importante dyan. No? Ito yung importante dyan. Siyempre, don't expect na, lalo na, no, kapag first-timer ka, lalo na kung wala ka pang backup, don't expect na kinabukasan kikita ka na kagad ng limpak-limpak. Bakit? Kasi business and marketing, no, yung pag-promote ng mga products sa internet requires education. Sino sa inyo agree? Bago kasi bagong negosyo, 'di ba? Kung first time ka sa ganito, kailangan aralin mo siya. Do you agree? Sino sa inyo agree na kailangan aralin? No? Kung may papasukin kang bago, for example, gusto mong matutunan mag-basketball, syempre aaralin mo muna. Parang ganun din dito. Business, kung gusto mong pumasok na sa business na hindi mo pa natatry before, kailangan mo din siyang aralin. Di ba? So, may learning process, may learning curve na kailangan pagdaanan. Okay? And it requires good amount of skills para makabenta ka ng limpak-limpak talaga, yung mga tipong full-time na income. Okay? Pero you can do that. Mas madali na yon compare sa magsisimula ka, magbibuild ka ng sarili mong website, gagawa ka ng sarili mong product. Okay? Okay, so by not starting from scratch, yun nga, pwede ka na agad magsimula mag-promote. No? So imagine, you start earning an extra 10,000 up to 30,000 today. Okay ba yon? Kung makakapagsimula kang build ng sarili mong online business at kumita ka ng ganyang income, additional income, kahit additional income lang muna. Okay ba yung ganyan na meron ka ng maidadagdag sa pangpasyal ninyo ng family mo, no, pandagdag sa savings, okay na rin 'yon, di ba? So, yun yung benefit ng affiliate marketing. Okay? So, proceed tayo. Secret number 2. The easiest and fastest way to earn your first income kung bago ka pa lang is to focus on one single thing. No? Nope, it's not selling and recruiting. No? Hindi mo kailangang aralin kaagad kung paano magbenta, kung paano mag-close ng sales. Kasi yung mga ganong skills, it requires a lot of training, no, and education. Skill siya. So, hindi mo kailangan gawin yon. And hindi mo rin kailangan mag-build ng website sa simula. Hindi mo rin kailangan mag-create ng products, etc. Ang pinakamadaling paraan, no, fastest way, is really, really simple. Okay? Pinakamadaling way para kumita sa internet is getting clicks. No? Getting clicks. Ano ibig sabihin yan? Ito, explain ko ng mas mabuti. The easiest and fastest way to earn your first income, kung first-timer ka, is to focus on one single thing, which is learning how to get clicks to an existing offer. Okay? Getting clicks to an existing offer. Okay? Paano ibig sabihin ng getting clicks to an existing offer? Okay? Ibig sabihin nun, kung paano ka magpo-promote sa internet, paano ka nagpo-promote sa Facebook,
no? Marketing, basically. Okay? Okay, so 3 reasons why you should not start creating or selling your own product, etc. Unang-una, hindi ka salesman, malamang hindi ka programmer, etc. No, so, anong pwede mong gawin? Ang gagawin mo is aaralin mo kung paano mag-promote sa Facebook, for example. Facebook kasi yan yung ah, pinaka pinakamadaling way kung saan pwede mag-promote ng business. Kasi lahat ng tao ngayon nasa Facebook na. No, kahit lola, no, kahit mga tiyahin mo, kahit yung mga bata, na lahat andyan na lahat sa no, sa Facebook. So yan yung pinakamabilis na way na aralin. So ang gagawin mo, aaralin mo kung paano ka makakakuha ng clicks, no, sa Facebook o sa internet. Sino sa inyo yung mahilig mag-post or mag-share sa Facebook wall nila? For example, may nakita ko, ang ganda nito siguro magugustuhan nito ng mga friends ko. Ma-share nga sa wall ko. Sino sa inyo yung gumagawa ng ganon? Uy, may nakita akong video. Ang ganda nitong video na to I-share ko nga to sa Facebook wall ko. I-share ko nga to sa group page namin. Okay? Yung ginagawa mo na yon, no? Yung mismong ginagawa mo na yon, di ba kapag nag-share ka, merong possible na magkiklik? Merong ibang friends mo na pwedeng mag-click din nun? Yun yung ibig ko sabihin na getting clicks. Kung marunong ka mag-share sa Facebook, that's a good start. Okay? Getting clicks. Kapag kaya mo kasing mapaklik yung ibang mga Facebook friends mo o yung ibang mga tao sa social media, that's how you start an online business. No, yun yung pinaka best way to start your business. Okay? So, sino marunong mag-post sa Facebook? Di ba marunong ka mag-post sa Facebook? Ganon, mamasterin mo lang yon. Mamasterin mo kung paano ka magpo-post sa Facebook, paano ka mag-share sa Facebook na merong magkiklik. Okay? Ayan. Nagigets ba yon yung concept na yon? So, kapag nagkiklik na sila, saan mo sila papupuntahin? Kapag marunong ka pa nang mag-drive ng click, saan mo sila papupuntahin? E di saan pa dun sa pinopromote mo ng mga systems and offers. So, for example, yan nga, Lazada, Udemy, Clickbank, etc. Okay? Parang ganon. So, proceed tayo Secret number 3. Ito yung pinaka magandang part ng ating training, no? Because in this secret, matututunan mo kung ano yung business model kung saan mo possible kitain yung first million income mo ng mabilisan. Okay? It's called the Ascension Business Model. No? The secret to big income and long-term growth is a business model called Ascension Business Model. This is the business model that can help you to earn your first million much more faster. Ito, bigyan ko kayo ng magandang example. Kasi itong business model na to, itong Ascension business model, ginagamit din ito ng mga malalaking companies. No, for example, yung PLDT. Okay? Sino sa inyo yung internet connection ay PLDT? Di ba si PLDT, meron siyang iba't ibang mga plan? No, merong mga merong below 1,000, no, yung tipong 3 Mbps lang. No, so ako, nung nagsimula ako magpakabit ng internet sa bahay, yun muna yung binili ko sa PLDT. No? Binili ko lang muna yung tag 1,000 pesos lang muna. Okay? Sabi ko, ito lang muna yung babayaran ko kasi hindi ko naman kailangan ng sobrang bilis na internet. So, yun muna yung binayaran ko. Pero eventually, no, sabi ko parang bitin Mahilig pa naman ako manood ng video. No, sino sa inyo yung ganun? No, yung parang naiinis kapag ang bagal mag-load ng video. Okay, ang ginawa ko, in-upgrade ko yung plan ko. Ang ginawa ko, kay PLDT, tinawagan ko sila, sabi ko, pwede ba akong mag-upgrade? No? Ang ginawa ko, mas malaki na yung binabayaran ko. No? And then, eventually, nag-upgrade na naman ako. Ngayon, kaka-upgrade ko lang, PLDT fiber na. No? Dati, 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps lang. Ngayon, yung internet connection ko na dito sa bahay is 60 Mbps. No, and I'm sharing that story with you kasi yung PLDT, they know, no? Alam nila na different people
will require different service, no? Kaya meron silang pang mababagal lang na internet, na mura lang, affordable lang. Meron din silang katamtaman lang, at meron din sila doon sa mga hardcore, no? Yung gusto yung mabibilis na internet, no? Ikaw, kung magbi-business ka sa internet, ito, pakinggan mo 'to ng mabuti, ha? This is very crucial. Kung magbi-business ka rin sa internet, kailangan meron kang multiple products na merong different price point. Mas maganda kung pataas ng pataas yung price point. Kagaya nung in-explain ko sa iyo kanina, kagaya ni PLDT, pataas ng pataas din yung price point. Okay, bakit? Dahil yung mga magiging customer mo, kapag nag-business ka na, your customer will have different levels of needs and demands. Some of your customer, no, ang bibilin lang, no, yung pinakamurang product mo. For example, kung nagbebenta ka ng sabon, okay? Ang bibilin niya, yung mumurahing sabon lang. Some of your customer, bibilin lang yung mumurahing sabon. Pero yung iba, ang bibilin nila, ang gugustuhin nila, yung medyo high-end, yung pinakamahal, no? Yung pinakamagandang klase. Di ba? Sino sa inyo yung ganon? No, di ba? Minsan may product ka, ay gusto ko yung pinakamura lang, yung makakatipid lang. Pero minsan gusto mo yung pinakamaganda, no? Yung pinaka high-end. No? Ganon din. Sa mga magiging customer mo, ganun din. Meron bibili ng low-end, mid-range, and high-end. Dapat, meron ka nung lahat ng yon. Kasi, ang laki ng perang sasayangin mo kung, for example, sabihin nating low-end lang yung binibenta mo, mura lang yung binibenta mo, ang laki na sasayangin mo. Okay? Ang laki ng mawawalang pera. Okay, so review tayo. Ano yung business model na yun? Ascension business model is offering multiple products na merong ascending price point. Low-end means yung mumurahin lang, mid-range yung katamtaman lang, and high-end. Okay? So, for example, paano natin gagawin to? Paano natin i-apply to sa online business? Okay, so, gagawin ko ang example, yung very related sa business na ginagawa namin o business na ginagawa ko. Okay? Kasi ang business ko is selling digital products. So, yun yung gagawin kong example sa inyo kung paano i-apply itong ascending business model. Okay? So, sabihin natin, merong isang babae, ang pangalan niya Sheila. Ang goal niya ay magkaroon ng healthy na lifestyle. Sabihin natin, yan yung trip niya. Maging sexy, maging healthy. Okay? Okay, so siya, pwedeng gagawin niya, magre-research siya sa Google, how to become sexy, how to become healthy, and then eventually, makakatanggap siya ng ganitong klaseng products. No? Mga e-books. Sino sa inyo yung mga nagbabasa na ng e-books? Yang mga e-books, yan yung mga example ng mga low-end or introductory product. Kasi yung e-books, mostly, yan yung mga pinakamurang product na pwedeng ibenta sa internet. No? Yung mga example ng e-books na nabili ko previously, no? 500, nagre-range sa 500, 1,000, pinakamahal na yung 3,000. Ako personally, may binibenta rin akong e-book na nagkakalaga ng 1,000 pesos. Pero yan, sa information product, yan yung pinakamura. Okay, yan yung introductory low-end products. Malinaw ba? Sige nga, mag-comment dyan kung nakakasunod pa o nahihilo na. Okay, so next. So sabihin natin, si Sheila, no? Nabasa niya na yung e-book. Wow, ang ganda nitong e-book na to. How to get fit. How to get sexy. After a couple of weeks, ang gusto niyang gawin, mas matuto pa. Okay, mas matuto pa, mas maging seryoso pa. Ang gagawin niya, she will buy the next information products. No, maghahanap siya ng mas high-end na lang konti. So, ang example product na pwede niyang bilhin ay yung mga online video training course na parang ganyan. Ito, mga real example yan ng video training course na binibenta sa internet na tungkol sa fitness. No? Yung P90X, kakahalagay ng 5,000 to 15,000 pesos. No, for example yan, the Venus Factor workout. No, basically mga workout videos yan na binibenta sa internet. Okay? So yan, nagkakalagay ng 5,000 to 15,000 pesos. Okay, yan yung mid-range product. No, kung ganito ring business ang gagawin mo, information product, kailangan meron ka niyan, mid-range product.
Okay, o kaya kung magbebenta ka ng sabi natin physical product, kailangan meron kang mid-range product. Okay? So balik tayo kay Sheila. Sabihin natin si Sheila talagang seryoso siya. Gusto niya talagang maging addict sa pagiging fitness. No, gusto niya talagang maging into it. Gusto niya talagang maging in na in pagdating sa fitness. Gusto niya sumali sa mga zumba-zumba. No, alam mo 'yun? So ang gagawin niya, anong gagawin niya? Magsisimula siyang bumili ng mga high-end products, no? Mag-e-enroll siya sa mga personal coaching, no? Mag-e-enroll siya sa Fitness First, mag-e-enroll siya sa Slimmers World, no? Ganyan high-end na, no? Mga tipong 20,000 to 40,000 per month na product, no? Parang ganung klaseng service na at products na yung bibili niya. Meron akong isang physical fitness na kaibigan, no? Si Paul, siya ang sinisingil niya monthly sa mga client niya 20,000 per month. Imagine nyo, no? Isang client lang, 20,000 per month. Pero yun yung isang example, no, ng information product, training product. Okay? So parang ganun nag-work at ganun yung ibig kong sabihin sa Ascension business model. Kailangan meron kang mura, meron kang katamtaman lang at meron kang talagang pang high-end. Okay, malinaw ba 'yon? Malinaw ba 'yon? Nakakasunod pa ba? Yung mga nasa Facebook, hindi pa ba nahihilo? Gising pa ba? Anong oras na ba? 9:30 pa lang oh. Napakaaga pa. Gising pa? Gising pa? Sabihin nga diyan sa Facebook or diyan sa ating live chat kung nakakasunod pa. Sige. Yes, coach, malinaw. Okay. So, tatanungin kita, anong mas okay? Yung single product lang? Nasabihin natin, nagbebenta ka ng product worth 1,000. No? Ano mas okay? Isang product lang binibenta mo o marami? No? Siyempre, mas okay yung marami. Okay? To prove my point, to gagawin natin. Sabihin natin, ang goal mo ay kumita ng at least 1 million per year. Sino sa inyo yung may goal na ganun? Kumita ng kahit 1 million lang per year. Sino sa inyo yung may goal na ganun? 1 million per year. Tatanungin kita, simpleng tanong, anong mas madali, anong mas okay, anong mas profitable? Yung isa lang yung ibebenta mong product, isang klase lang? No, kung nasa MLM ka, anong mas madali? Yung isang product lang o yung marami? Kung nasa internet business ka, ano sa tingin mo? Isa lang o yung marami? Siyempre, mas okay yung marami. So, ganito. For example, single product. Sabihin natin ganito. Kung ang goal mo ay kumita ng, sabihin natin, 1.2 million, kagaya niyang nasa screen ninyo, 1.2 million income ang target mo. Kung yun ang target mo, tapos sabihin natin, nagbebenta ka ng single product na nagkakahalaga ng 1,000. Ito, nasa kaliwa. Kita nyo naman, di ba? Kailangan mong makabenta ng 100 units or 100 sales every month para ma-hit yung 100K per month at ma-hit yung 1.2 million per year. So, tatanungin kita, 100 sales per month. Madami? Madami ba yon? Medyo challenging ba yon? Di ba? Medyo challenging na siya. Ang dami ng 100 units, no? No? Medyo challenging na. Pero what if kung meron kang multiple products? Sabihin natin parang ganyan. Meron kang product kung saan kumikita ka ng 1,000, meron kang product na kung saan kumikita ka ng 2,000, meron kang product kung saan kumikita ka ng 7,000 at 11,000. No? Ilang customer lang ang kailangan mo. Ganito lang, ganito kadami lang. 10 bibili nung first product, sabihin natin, 10 bumili nung tagwa 1,000, 10 bumili nung tag 2,000, 5 lang na bumili nung tag 7,000, at 3 lang na bumili nung tag 11,000. Okay? Kapag ganyan na produce mo, basically, kikita ka ng 98,000 per month or 1.1 million per year. Okay? So, sabihin natin, ano yung mas madaling gawin? No? And ito, sabihin natin, itong 10 product na to. Yan, sila din yung bumili ng product mo na
na bumili ng tag 2,000, sila din yung bumili ng tag 7,000, sila din yung bumili ng 11,000. Meaning, bumili lang sila ng mga additional na product mo. Okay? Now, ikaw tatanungin ko, anong mas madali? 100 sales per month or 1,200 sales per year? Or 10 sales per month lang or 120 sales per year? Ano sa tingin mo mas madali? A or B? Option B, di ba? Because some people will have different levels of needs, desires, and passion. So, some customers will buy everything. So, anong kailangan mong gawin? Kailangan, pag nag-business ka, meron ka nung mga products na low-end, mid-range, and high-end products. Okay? Malinaw ba yon? May natutunan ba? Kapag ginawa mo yung tatlong bagay na yon, yeah? Yung tatlong secret na shinare ko sa inyo, yung find an existing business with a ready system, kapag ginawa mo yung nag-focus ka lang muna sa pagkuha ng clicks, no? And by the way, kaya ka magfo-focus lang muna sa simple kasi madaming mga tao no na pumapasok sa pag-online business, ang nangyayari na overwhelm sila kasi inaaral na kagad nila lahat, paano mag-vlog, kung ano-ano, paano mag-set up ng hosting, paano sumulat ng ebook. So, nangyari, nahihilo sila. Nangyari, na-overwhelm sila. Nangyari, nagkukwit sila. No? So, ikaw, ayokong mangyari sa iyo yun. Kaya, kailangan focus ka lang muna dun sa isang bagay, getting clicks. Okay? Pangatlo, sell multiple products with ascending price point. Kapag ginawa mo yung tatlo na yan, you can have a successful and profitable online business. So, let me ask you a simple question. Natamaan daw si Phoebe. Let me ask you a simple question. So far, marami bang natutunan? So far, marami bang natutunan? Mag-comment nga. Say yes in the comment.